Maayong adlaw Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Kasi we have more stories para sa'yo. Sa dinami-dami ng kakilala natin sa buhay, ilan nga ba talaga ang maituturing nating totoo? Magandang araw sa iyo, Bettina. Ako nga po pala si Jessa, 26 years old, isang breadwinner at sales manager sa isang real estate company sa Pasig. Ang kwento ko ay tungkol sa pagkakaibigan, inggit at ang sakit na malalamang minsan ang pinakamasakit na betrayal ay manggagaling pala sa taong tinuring mong pamilya. Simula college, kami na ni Trina, best friends since first year. Roommate ko siya noon, seatmate, classmate, lahat na. Lagi magkasama. Wala pa akong boyfriend pero siya, kada semester, may bago. Pero kahit ganoon, never ko siyang ginudge kasi mahal ko siya as a friend. Nung nagka-work na kami, sabay kami pumasok sa isang real estate firm. Ako sa sales, siya sa admin. Masaya kami. Pero habang tumatagal, napapansin ko parang may tensyon. Lahat ng achievement ko, tahimik siya. Hindi siya bumabate, tahimik lang. Pero pag siya ang may good news, aba, dapat party. One time na-promote ako. First time ko magkaroon ng sariling team. Siyempre proud ako. Pinost ko sa social media with the caption, "Hard work pays off. Grateful for this new chapter." The next day, alam niyo po, I noticed, wala siyang like, wala siyang message, pero may status siyang ganito. Some people flex success they didn't even work hard for. Wow, hindi ko pinansin kasi ayoko mag-assume. Pero sunod-sunod na eh. Tuwing may milestone ako, may parinig siya. Tuwing may struggle ako, bigla siyang mawawala. Hanggang sa isang araw, may pumalit sa akin sa project lead. Nagulat ako. Wala akong idea. Tinanong ko yung boss ko. Sabi niya, narinig namin yung about sa attitude problem mo. Some complaints were raised anonymously. Alam kong wala akong ginagawang masama. Pero nagulat ako nang malaman ko. Si Trina pala ang source ng reklamo. Lahat ng kwento pinapalala niya. Sinabing power tripper daw ako. Na hindi ako marunong makisama. Na ako raw ang dahilan kung bakit may umalis sa team. Which wasn't true. Bettina, hindi ako nakapagsalita. Pinagkatiwalaan ko siya. She knew my secrets, my struggles, even my family problems. She used all of that against me. Nalugmok ako. Nag-resign ako. Pero dito ko rin nakilala ang sarili kong halaga. Kasi kahit wala na ako sa company, may iilan pa rin sa mga team ko na nag-reach out sa akin. Ang sabi, ikaw ang best team lead na meron kami. Kung hindi dahil sa'yo, wala kami sa sales ngayon. That's when I realized, hindi lahat ng kaibigan talaga. Yung iba, kakampi lang habang mababa ka. Pero pag umangat ka na, bigla kang hihilahin. Now, I'm working in another company. Much better culture, healthy people. And guess what? Nakita ko ulit si Trina sa Facebook. May bagong post siya. Ang sabi, sometimes you lose people because you're meant to grow without them. Alam mo ba kung sino ang nag-comment sa post niya? Ako. Sabi ko lang, thank you for being the lesson I never knew I needed. At mula nun, blinak niya na ako. Pero ayos lang. Kasi sa mga taong umalis, may mga dumadating. And the best part, this time, I don't have to doubt who's real. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lamang. Jessa. Eyes open, hard to keep my eyes open.
what the hell is going on? Whoa, hard to keep my eyes open. Still trying to figure it out. Whoa, knocking my heart to start feeling. Wanna know what's going on. Oh, please, please let me see the truth that is meant for me. Oh, please, please let me see. How do I go on? Is this right or wrong? I don't know. Keep my eyes open. Now I'm keeping my eyes open. I have to know what's going on. Time to believe in myself. If not me, then who else? Won't waste any chance. Gonna do it myself. Please let me see the truth that is meant for me. Wanna keep my eyes open, yeah. Please, please, please let me see. Please let me see. How do I go on? Is this right or wrong? I don't know. Keep my eyes open. Eyes open. Keep my eyes open, yeah. Eyes open. Keep my eyes open. Eyes open. Keep my eyes open. Eyes open. Keep my eyes open. Uy, ayan. Yan ang realidad ng buhay. Madalas sa hindi, yung tunay na kalaban talaga, hindi laging nakatalikod. Minsan, nasa tabi mo pa mismo. Ang sakit lang talaga na malaman na yung mga taong tinuturing natin na very close talaga sa atin, tinuturing na nating pamilya, sila pa yung sisira sa atin. Pero naniniwala din naman ako na kailangan din nating pagdaanan itong mga taong ito minsan para sa sarili nating growth. Pansin mo ba, habang tumatanda tayo, lumiliit yung circle natin. Dati, akala mo, ay mali, bakit hindi na niya ako pinapansin? Bakit unti-unting nawawala itong connection namin dalawa ng kaibigan ko? Bakit parang ako lang yung laging nag-reach out? Akala mo may problema sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi pala lahat ng relasyong pinipilit ay worth it. Hindi lahat ng kasama mo sa simula ay kailangan mong makasama hanggang dulo. Minsan, kailangan mong lumayo para makita mong hindi pala kayo sabay ng direksyon. You know, I've been there. Yung tipong may friend ka na kapag ka ikaw ay may good news, bigla na lang silang manggo-ghost. Yung parang hindi sila happy sa mga panalo mo sa buhay. Pero kapag sila may problema, ikaw yung unang nagsusumigaw na i-chat sila na, uy, kamusta ka na, bestie? How are you? Kamusta na? Are you there? Diba? Talagang pinaparamdam mo yung presensya mo. Talagang pinaparamdam mong nandiyan ka lang para sa kanila. Pero nung ikaw na ang nangangailangan, lahat sila busy. May trabaho raw,
may ganap sa buhay, pero may oras naman para mag-post na nasa milk tea house sila or nasa gala. Sakit. Pero hindi mo sila kailangan sumbatan. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga sila ganong kasamang tao eh. Baka hindi lang talaga ikaw ang karakter na gusto nila para sa kwento nila na isama nila for life. At hindi rin sila dapat maging bida sa kwento mo. Ito paalala na talaga to sa lahat ng mga kaibigan. Usong-uso ngayon ng betrayal talaga, sinasabi ko sa'yo. Kaya lagi nating tatandaan mga kapamilyang kamorkada na ang tunay na kaibigan ay hindi lang dapat nandyan sa oras ng kasiyahan. Sa mga panahong happy-happy lang. Hindi lang present sa party, hindi lang active sa comments. Ang tunay na kaibigan, pipiliin ka araw-araw kahit hindi na madali, kahit hindi ka perfect, kahit wala kang naibibigay, kahit wala kang maililibre. At kung natatakot kang mawalan, mas matakot ka sa mga taong paulit-ulit mong tinatanggap kahit paulit-ulit kang sinasaktan. Kasi habang binubuksan mo lagi ang pinto mo para sa mga maling tao, hindi makakapasok yung mga tamang tao para sa'yo na handa kang sabayan sa buhay. Kaya yung kwento mo, Jessa, yung paglayo mo dito sa BFF na ito, hindi mo kailangan ikahingi ng sorry yan. Hindi mo kailangan ikahingi ng sorry ang pag-prioritize mo sa peace mo. Hindi ka selfish sa pagpili mong lumayo sa isang toxic na tao. Hindi ka masamang tao. Just that natuto ka lang talagang magtira para sa sarili mo. At dahil dyan, sobrang napaproud kami sa'yo. Hindi mo kailangan ng maraming inggit sa paligid. Kasi ang pagkakaibigan, pag hinaluan na ng kompetisyon at inggit, hindi na yung support system, kundi silent battlefield. Yun lamang, thank you so much for watching kapamilyang kamorkada. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsuporta ng More Stories with Bettina Briones. Kung may mga kwento kayong gustong i-share, go, i-message nyo lamang po kami. Yun lang, hanggang sa muli.